If you wish to unfollow my page, do so freely. Inggit na naman si Palaka dito. Vice President Inday Sara Duterte, dinumog ng mga negosyante, anak ng baka, iyak ng mga bubunista. Presidente ang datingan ni Vice President Inday Sara. Alamin natin mamaya kung bakit na nagkagulo ang mga negosyante kay Vice President Inday Sara Duterte. Dinumog eh. Kung may dinumog, may umiyak din. Regal Oliva umiyak sa kanyang live at humingi ng pasensya sa mga Duterte diehard supporters pagkatapos dinomog anak ng baka. General Poques may buwelta kay Colonel Padilla, ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. Mabuhay ang mga retired general. Ayan, lakpakan natin. Wala kang kwenta, Colonel Padilla. May busal ka. At bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At sa mga taong medyo maluwag ang kanilang pamumuhay at maraming biyaya na natanggap galing sa Panginoon na gustong tumulong sa mga nasalanta ng lindol sa Cebu at sa Davao, ay aasahan po natin, ipagkatiwala po ninyo ang inyong mga donasyon sa SMNI Foundation dahil tuloy-tuloy na ho ang kanilang pamimigay. Palakpakan po natin yung SMNI Foundation. Nandyan po yung number nila para po kayo ay makapagpadala ng inyong mga tulong. Ito mga kababayan ko. Pag-usapan po muna natin itong umiyak na si Regal Oliva. Anak ng kamuti. Regal. Paano ka hindi umiyak? Ikinuyog ka ng todo ng mga Duterte diehard supporters eh. Ang tindi ng sinapit niya. Hindi niya akalain na yung epekto ng kanyang pagbanat sa mga Duterte ay mabigat. Sabi ko nga sa inyo, pag sinisira mo ang pamilyang Duterte, panigurado ay tatamaan ka. Panigurado kung hindi ka politiko, kung vlogger ka, ubos yung subscribers mo. Lalo na pag naturingan kang may mga content na talagang Duterte supporters, pero sa dulo pala, isa kang traidor. Kaya hindi na po kinaya ni Attorney Regal Oliva ang nangyayari sa kanyang FB page. Kasi from 1.6 million, ngayon, nung kahapon, 1.5 million, bumagsak, no? So ngayon, 1.4 million na lang. Malamang sa malamang, naalarma na siya na biglang bagsak talaga yung subscription niya diyan sa FB, social media. Sa YouTube kasi medyo mahina siya. So doon siya sa FB talaga malakas. So bagsak ang mga followers. So nagulat to siguro. Kaya ito, baka in-advisean siya ng kanyang social media team. Dam, mag-apology ka na lang, Dam, kay nasaktan man ang mga DDS, Dam, yung banat po. Pero sa akin, kahit nag-apology ka, sabi nga ho nila, nasaktan na ang nasaktan, the damage has been done. Pero pakinggan po natin yung kanyang komentuhan po natin yung kanyang live na talagang iyak na. Ngingiyak-ngiyak siya dyan. Hindi niya kinaya siguro yung, alam mo na, mga DDS, pag si Tatay Digong yung binibira, hindi katatantanan. Kagaya ho yung nangyayari kay Vice Ganda. Pakinggan ho natin. And good day. You know, I was in Dumaguete the past 2 days, and I did not know the ramifications of what has happened and what I previously posted on a POV. But before anything else, allow me to begin with an apology, a very sincere one.
Mm. To those who may have been hurt by the words and phrases I used in one of my previous POVs when I discussed about the appeal of former President and incumbent Mayor of Davao City, Rodrigo Duterte, in the International Criminal Court. I admit it was poorly written. Maybe I was tired, maybe I wanted to sound poetic, or maybe I just wanted to stir conversation. And yes, I got what I wanted. The discussion happened. But most of it, sadly, became personal. Mm. It became a flood of ad hominem attacks. Mm. Now, what do we mean by ad hominem? It's when people attack the person and not the argument. Instead of saying, I disagree with your point, they say, I don't like you. Ang dami mo pang mga term na ginagamit. Sabihin mo na pinipersonal ka na, anak ng baka. Ay apology. Hindi naman sincere yung paghingi mo ng apology, sir. Baka pwedeng gamitan mo ng sorry kasi mga Pilipino man tayo ba. No, gamit ka na lang ng salitang Tagalog, Pilipino or Bisaya. Sorry ka ayo. May masuri ba? Pero hindi, mukhang plastikan pa rin yung mga paghingi mo ng apology. Kasi kung hingi ka ng apology, dapat gamitan mo ng sorry. Kasi alam mo naman tayo mga Pilipino, pag may hihingi sa atin ng tawag, siyempre, kailangan mabanggit mo ng patawarin nyo ako. Sorry. Yun yung pinakamahalaga. Ay, apology po. Tanga na. Nung salita niyan. Or instead of saying, or instead of answering the message, they attack or they kill the messenger. They kill the messenger. Hindi ho, sir. Masyado kasing personal yung banat mo. Mantakin mo yung sasabihin mo, gumagawa ng empire si former President Duterte na nakakatakot na empire. Putsang ina. Tapos sasabihin mo, maraming pinatay. Talagang allergic ang mga DDS dyan. At pinapaboran mo yung International Criminal Court, makakatikim ka talaga. Oh. And when that happens, the real conversation dies. The space for both truth becomes polluted and hatred. And that is not how civilized, intelligent people should argue. So let me say this again from Oh, lol. Sige nga, from my heart, from the bottom of my heart, I am sorry. I am sorry to those who felt offended. Okay, I am sorry. Gumamit na ng word, I am sorry to those offended. Oh. To those who felt hurt. That was never my intention. But let me also be honest. I never attacked anyone personally. I only shared my legal reading, my perspective. And I stand by that. Because when I speak from the lens of law, not loyalty. In the past days, I have been called many things. DDS, DD shit, BBM, Pinklawan, Dilawan, Ultra Pink. As if thought must always have a color. As if truth must always take a side. I have been bashed, cancelled, unfollowed, and condemned not for lying, but for thinking differently. And yes, even the governor of Cebu has joined the fray, reducing me to name-calling that is painful and derogatory. Ngayon, iiyak ka, feeling victim ka. Yan yung mga galawang dilawan, anak ng kagwang. Feeling mo, ikaw yung biktima ngayon. Feeling mo, ikaw agrabyado ngayon. Yan ang mali mo. Dapat nagiging sensitive ka sa content mo. Alam mo naman ang nangyayari ngayon kay former President Duterte. Talagang walang due process. Hindi o sana naghinay-hinay ka bago ka nag-upload. Hindi sana ni-review mo. Yung in-upload mo, in-edit mo, hindi naman 1 oras yung upload videos mo eh. Hindi kagaya sa amin, pag nag-upload kami, tigi 1 oras. So ngayon, ikaw, kaya mong i-edit yan. Kaya mong ma-check.
hindi mo chinek dahil gusto mo. Anong hindi ka umaatake ng personal? Inaatake mo yung pamilyang Duterte ng personal. Inaatake mo si former President Duterte ng personal dahil ang inyong pinatamaan yung war on drugs na pinalalabas mo talagang may EJK. At pinalalabas mo si Tatay Digong may kasalanan. At ang International Criminal Court may jurisdiction. Yun ang mali mo. Sana tinama mo, nasaktan mo ang mga Duterte diehard supporters. Kaya tanggapin mo ang kritisismo. Tanggapin mo ang consequences na kahit nagsuri-suri ka dyan, pero wala na. Nasaktan na ang mga tao. Nasaktan na ang mga DDS. Kaya binabash ka ngayon eh. Binabanatan ka ngayon. Kasi ako sa akin lang ha, sa mga panahong ito, para sa mga Duterte diehard supporters, nagluluksa pa ho tayo eh. Nagluluksa pa tayo dahil si Tatay Digong nasa Netherlands pa din. Na ang ating sinisigaw, kinidnap nga ho. Kinidnap ng Marcos admin. Tapos, meron kang mapanood na kagaya itong si Regal Oliva, na patama kay Tatay Digong, at talagang kukuyugin ka, sir, wala kang magawa. Tingnan mo, anong binanggit niya dyan si Pambari 4? Nasaktan siya sa sinasabi, ayan kahilas ni Muyots, who do you think you are? Tatay Digong forever. Wala kang magawa. Kasi, same with Pambari 4, kagaya sa amin, nasasaktan din kami. Masasaktan din kami pag binabanatan si Tatay Digong. From the word Duterte diehard supporters, kailan ba kami nagiging DDS? Nagiging DDS kami because of Duterte. Because of former President Duterte. Na itong mga tao ito, kagaya ng Gobernador Pambari 4, parang kahila sa Tagalog ba, parang ang yabang mo? Parang ganun ba? Ang yabang mo, parang feeling ba? Feeling, ayan. Feeling mo yun, ayan. Feeling ba, akala mo kung sino ka. At saka yan ang mali eh. Di, nag-content ka niyan, bumanat ka, siguro, ma-anticipate mo na rin din yung magiging reaksyon naming mga Duterte diehard supporters. Ngayon, kung sasabihan kang pinklawan, dilawan, putang ina, tanggapin mo, ginusto mo yan eh. Especially if you are not from my community. But I will not respond with anger. Sakit, yun. Sakit daw. Tinood. Sakit yun daw. Na virginan. Ano nga hindi masaktan? Yung followers mo, bagsak na bagsak, lagapak. Okay lang yan, mabawasan yung followers mo, madagdag sa amin. Ng mga million subscribers man tayo, pagdating ng panahon. Sige, But I will not exchange insult for insult. Because the mark of a civilized society is not how loud, how loud we curse or we curse those who differ, but how calm we remain when others throw stones. That's why I tried to become my social media team were like crazy already. But I said, calm down. Nagabuwang na daw. Nagabuwang na daw yung social media team niya. Ano nangyayari sa social media team mo? Hindi nasahan. Puta kita, ang bilis, no? Ang bilis ng unsubscription niya. Talagang daming nag-unfollow sa kanya eh. Gulat nga ako eh, ang bilis. Tsaka na kanina, nag-content ako, 1.5 million pa yun eh. Ngayon, 1.4 million na lang. Baka maya-maya, 1.3 million na lang. Kaya rapira, 500 na lang ang tira nito, mga dilawan na lang. Wala. Nirisi. They were crazy because my followers already plunged. And I said, it's okay. We started with 21. To plunge it down and to have it go down, it does not matter because that's not my advocacy. I have never in my wildest dream thought that I would reach this social media peak. My goal in life was just to have at least 25,000 followers. So you may disagree with me all you want. You may not like my POVs,
But please, never resort to ad hominem attacks. This is not how justice works. This is not how intellect survives. Oy man! Mali ka kasi. Hindi ka nag-ingat. Alam mo naman, majority ng mga followers mo, mga DDS, biglang nagkaganyan yung content mo. Ano ba kasi? Magkano? Ba't ipinagpalit mo yung magandang credibility ng inyong content? Nabigla ka lang na baliko yung yung mga pinagsasabi. At nasasabihin mo, deeper, nilaliman mo yung pagkakaintindi mo tungkol sa nangyayari. Sa sobrang talino mo, ang resulta, pumangit. Ang resulta, umatak ka kay former President Duterte. Inasaktan ng mga DDS dahil maraming supporters, maraming followers ka ng mga DDS. So, nagparami yata ng mga followers mo rin, mga DDS din. So, ngayon, sila rin yung aalis sa'yo. Ako, nag-unfollow na ako dito eh. In-unfollow na kita, madam. At nag-live to kanina, buta, nandun ako ng trolls. Sabi ko, Merisi ka, animal ka eh. Bakit ka kasi bumanat eh? Dapat nag-ingat ka. Ang ginawa mo, pinag-isipan mo ng maraming bisis. Ano ba ang mangyayari sa akin pag ito yung gagawin ko? Aminin mo na lang. Na tinamaan mo talaga at pinatamaan mo ang mga Duterte. O baka naman sinadya mo ito para mapag-usapan ka. Alam mo kasi itong mga content creator eh, diyan sa mga sa Facebook. Tangina, hindi ako bilib sa mga yan, sa totoo lang. Dahil gumagawa sila ng ingay, gumagawa sila ng issue para mapag-usapan, para mag-trending. Ito nga yung nangyayari sa kanya. Trending ka ngayon, may mga views yung mga video niya, pero yung followers niya, bagsak. Nalinis nabaklas Putang ina, ang laki ng mistake ng social media team mo. Ito tuloy natin. If you wish to unfollow my page, do so freely. You are free. As free as I am to express my truth. I give you that freedom. Give me my freedom as well to say my POV. Bakit? Pinigilan ka ba namin na magsalita ka? Anak ng baka naman, Hindi, nakapagsalita ka naman, magsalita ka. Hindi ka pinigilan namin, madam. Okay, go ahead. Page mo naman yan. Ikaw yung yan. Ikaw yung may control yan. Channel mo naman yan. Content mo naman yan. Ikaw may control yan. Pero, mali rin naman yung mali rin naman yung pipigilan mo kami na magsalita kami laban sa'yo. Ano lang yan, give and take lang yan. Umatake ka sa mga Duterte, atakihin ka rin ng mga supporters ng mga Duterte. Hindi po pwedeng manahimik Wala tayong magawa. Kung yung pagkaintindi mo iba, mas iba rin yung pagkaintindi namin. Kung yung inisip mo, hindi mo pinatamaan si Duterte, pero yung pag-deliver mo, pinatamaan mo si Duterte. So anong resulta? Bukya ka. Ito yung nangyayari. If you disagree with what I say, then disagree with gusto. Debate with me, reason with me, challenge me. But calling me names will not change my convictions. Because conviction built on principle. Conviction built on principle will not break under pressure. Principles? Puta, may prinsipyo ka, dam? Bakit na pangit daw yung tinawag siya ng youth? Bayot ka naman talaga. Sana ba tawag namin sa'yo? Putsang ina. Yung mga tinawag ka ng youth, yun yung galit. Galit ng mga DDS sa'yo. Dahil nga nasaktan kami. Talagang hindi mo maiiwasan yan. Kung ikaw magiging anti-Duterte ka, kailangan handa ka. Kailangan i-prepare mo yung sarili mo na maikumbinsihin mo yung sarili mo na anti-Duterte ka. Kailangan buo ang loob mo na tinanggap mo
yung offer ng iba, milyon-bilyon ba yan, at bumanat sa mga Duterte dahil maraming mga supporters ang mga Duterte. 32 million yan, Dam. 32 million yan, puputaktihin ka. Eh, yung mga subscribers mo nga, majority yan. Mga DDS kasi ang bilis ng unfollow mo. Yan ang malinaw dyan. Hindi ka nag-ingat. Siguro, ang gawin mo dyan, magpatulong ka na lang kay Inday Sara. Ewan ko kung papatawarin ka ni Inday. Ewan ko rin, mapatawarin ka ni Mayor Basti. Ako sa akin, putang ina, wala na yan. Nagawa mo na yan eh. Na-damage na si Tatay Digong eh. Naka-impluensya ka. Eh kung totoong ano ka, sincere ka sa pagsuri mo, dinilit mo na sana. Hindi ang prinsipyo yung ginawa mo. Oo, prinsipyo siguro sa'yo, para sa'yo, pero baliko na prinsipyo. Nagpabayad ka eh. Magkano ba yung binayad sa'yo? Anak ng kagwang. Hindi ho ako naniniwala na hindi ito nabayaran eh. Bakit? Kasi, ang ganda-ganda ng takbo ng ano niya eh, content niya. Minsan wala kang nakikitang content na hindi pumapabor sa mga Duterte. Puta, nandun talaga siya eh. Makikita mong dipinsa sa mga Duterte, puta, lalo na yung banatang kay Vice Ganda, nandun siya eh. Pero ngayon, paano hindi kami magugulat sa ginawa mo, tapos ngayon iiyak ka? Anong principles na yan? And even if I am unwelcome in your fold, I will continue to educate. Sige. Even if I have to speak to only a few, to the littlest group who are still willing to listen, I will continue. Because as long as there is someone willing to learn, my advocacy lives on. Huwag kang umiyak. Patay na, umiyak ka, ginusto mo eh. Ako talagang willing to learn sa'yo noon. Pero ngayon ayaw ko na, baka maging dilawan din ako. Willing to listen din ako noon sa'yo. Ang ganda naman kasi ng mga banat mo. Pero ngayon ayaw ko na, siguro last na to. Pero kung bumanat ka muli kay former President Duterte, I am willing to listen but not to learn. Willing ako makinig sa'yo dahil gusto kong banatan ka, anak ng kagwang. Sinayang mo lang, Dam, ang nabuild mong empire. Ayan. Ayaw kong sabihin na nakakatakot yung empire mo na nabuild. Hindi kagaya sa mga sinabi mo kay Tatay Digong na para bang napakasama ni Duterte. Pero ako sa akin na darating din kasi ang time na yung ano mo ba, yung expectation mo sa sarili mo, magulat ka na lang. No? Naakala mo siguro wala nang mga Duterte supporters, nakabigla kang banat sa mga kay Tatay Digong, tapos nabulaga ka ngayon. Nasaktan ka, pati yung mga social media team mo, nabubuang na. Siyempre, hindi ganun kadali magparami ng followers eh. Sa totoo lang. Hindi ganun kadali na i-convince mo yung mga tao na suportahan, mag-follow ka sa akin. Hindi ganun kadali makumbinsi yung mga dideista i-follow ka. Ganun kahirap po magparami ng followers, subscribers. Eh yung community mo umiikot dyan eh. Ipinanganak ka dyan sa komunidad na yan, puta panindigan mo. Yan yung prinsipyo. Pero kung ginamit mo lang yung community na yan, tapos mayroong oportunidad na magkapira ka, at iniwan mo yung community na yan na kinakalakihan mo at dyan ka nag-grow, katrayduran yan. Kaya ang resulta, yung na-build mong empire, dahan-dahan bumabagsak. Ang tanong, maisalba mo pa ba to? Madadala mo pa ba sa apology mo, sa sorry-sorry mo, I am sorry, from the bottom of my heart? Yun yung ang tanong dyan. Madali ka magsabi ng sorry dyan sa social media. Pero at the end of the day, nasa mga followers mo pa rin ang huling pasya. Ako, nag-unfollow na ako sa'yo.
Yung sorry mo ngayon, tinatawanan kita. Bakit? Nakaganti kami. Yung paiyak-iyak mo ngayon, tinatawanan kita. Bakit? Utamirisi ka. Instant karma eh. Nakarma ka ng matanda na nandun ngayon sa dahig. Na binibira mo, ginawa mo pulutan, pinagkakitaan mo. Di ba ho? O ngayon, oo nga, nagka-views ka. Kasi bakit? Nanonood kami. Nanonood kami sa banat mo. Pero malas mo, dahil hindi namin nagustuhan ang banat mo, binira ka namin ngayon. At yung mga DDs na subscribers mo, followers mo, mag-unfollow na sa'yo. O come on, paano na yung ipinaglalaban mo? Paano na yung advokasya mo? Ano ba talaga ang advokasya mo? Kasi mahalaga malaman ng taong bayan. Information dissemination. Eh di sana ang sinabi mo yung totoo. Hindi yung ina-attack mo ang mga Duterte. Putang na, kailangan na nga ho namin ng kakampi. Kailangan po namin ng katuwang kasi ang kalaban natin, mga demonyo. Nasa Palacio de Polvoron. Tapos ikaw, dumagdag ka pa, anak ng kagwang. Ang dami na nga po namin iniisip, maraming trolls nagdi-detreat sa amin eh. Tuloy konti. Now, let's go back to where this all began. Yung tubig na. President Rodrigo Roa Duterte did not surrender himself to the International Criminal Court. He did not surrender. He was surrendered, kidnapped. And in that act, the current administration did not only give up a man, it gave up a part of our sovereignty. Under Philippine law, that act is illegal. No Filipino can be transferred to a foreign tribunal without a valid treaty, without Senate concurrence, and without due process. Anak ng kagwang, di sana yan ang banat mo lagi. Dapat nanindigan ka na lang, nakinidnap na si Tatay Digong ng mga hinayupak. Illegal yung ginagawa ng gobyernong Marcos. Ba't ba naiba ka ng content? Anak ng kamote, oh. Hindi nadali tuloy yung channel mo at saka FB page mo. Okay yun eh. Mga kanyang mga pronouncement, yan ang gusto natin. Yan ang gusto namin, Dam. Ang problema dyan, Dam, yung content mo, last content mo, patungkol dyan, may karga, Dam. Tubig yata yung karga. Tubig ba? Galing kay Ngewem eh. O ano tayo ngayon? Sige nga, i-take down mo nga yung mo doon. Yung post mo. Para makita natin kung sincero ba talaga siya. No? Sa paghingi ng sorry. Pero putangin na, sinaktan mo kasi ang mga DDS eh. Talagang hindi yan papalampasin. Sa social media, sa Facebook. Ang bilis pa naman magpa-trending dyan sa Facebook. Dito, hirap sa YouTube eh. Kaya, ang gawin mo, kung sincero ka, i-delete mo na lang yan. Humingi ka ng sorry. Sorry ka kay sa mga Duterte, kay Tatay Digong. Hindi ka naman nag-sorry kay Tatay Digong eh. Hindi ka nga nag-sorry direkta sa amin, mga DDS eh. Hindi mo mabanggit-banggit. Na I am sorry, Duterte diehard supporters, nag-sorry ka. Pero para saan yung sorry mo? Sino yung hiningan mo ng sorry? Dapat in-address mo na lang. Kasi ang nasaktan kaming mga DDS. So ngayon, yan ang nangyayari sa'yo. Huwag na natin ipagpatuloy kasi gusto pa yata niya makahikayat na mag-subscribe kayo. Ang bottom line, lagapak ka. Ang ending, ikaw ngayon yung nahihirapan at ikaw ngayon ang nasaktan. Pero huwag mong ipalabas na biktima ka dito. Hindi ka biktima. Hindi ka biktima ng mga Duterte diehard supporters na inaatake ka ng personal. Biktima ka ng sarili mong katangahan. Biktima ka ng prinsipyo mong baluktot. Biktima ka ng inyong maling paninindigan. Oo, magaling ka magsalita, pero nasobrahan yung yabang mo. Napunta na yung yabang mo sa ulo mo. Lumalaki na yung ulo mo. Nakakala mo ang mga DDS maniwala sa'yo.
sa mga pinagsasabi mo. So ngayon, sa tingin mo ba, madala-dala kami ng paiyak-iyak mo, anak ng kagwang? Pahingi mo ng sorry? Wala na, puta na, tapos ng laban eh. The damage has been done. Yung laban tuloy-tuloy na. Talagang babanatan ka pati warik. Yung pinipersonal ka, tanggapin mo na lang yan, Dam. Yan ho talaga ang mangyayari sa'yo. Marami pong nagmamahal kay Tatay Digong. Marami pong mga supporters. Kaya hindi mo maiiwasan na mag-respect kami sa inyo. Kagaya nito, Dam. Ako, hindi ako naghahanap ng kung ano klase kang pagkatao. No? Pero dahil sa sobrang daming mga Duterte diehard supporters, lumalabas yung mga nakaraan mo. Di ba ho? May nagsabi, Pinklawan, dilawan ka. Ano ka ba talaga? Meron akong nakitang video. May konektado pala to kay Martin Romualdez, anak ng kagwang. Yun, dito tayo ngayon. Apology ka. May nabungkal ang mga DDS ng mga pinanggalingan mo noon. O, ito pala siya, o. O, meron pa akong nakitang video, o. Yes. Okay, you were also the chief of staff of Alfredo Bejo Romualdez in Tacloban for 7 years. Yes. I when he was mayor of Tacloban City, he's the father of Alfred Romualdez. He's the current mayor now. When he was mayor, I was his chief of staff, and there in Silliman University, I even founded the Basilban Society, which is bakla ng Silliman lumalaban. Oh, wow. Yes, and Sa UP Babaylan, exactly, diba? and I have to say, Representative Percy Sendenya was my partner in forming that organization. O, tingnan mo. Kasama pa si Percy Tabi. Ano yun? Susuri ka ngayon, nahukay yung mga nakaraan mo, aktivista ka pala. Kakampwit pala ninyo si Percy Tabi. Konektado pala kayo kay Martin Romualdez, mga Romualdez family. Nagtrabaho ka pala sa kanila. Ano ho ang mangyayari dito? Hindi ito papalampasin ng mga DDS. Mahirapan ka, ma'am. Natataas muli yung yung followers mo. Babagsak pa yan. Lalo na pag nalaman ng mga DDS, meron pala kayong koneksyon ng mga Romualdez. Hindi kaya si Martin Romualdez ang nag-utos sa'yo? Si Bake? Iwan natin. Tingnan lang po natin yung kanyang subscription, yung kanyang followers sa FB, kung 500 na lang ang matira. Pag-usapan din po natin itong tungkol kay General Poques, kasi nga siya po yung pinuruhan ng Armed Forces of the Philippines spokesperson, na si Corner Padilla, na di umano ay tatanggalan ng pensyon. Pero bago po natin pakinggan si General Poques, pakinggan po muna natin itong si Padilla, narito po. Meron daw kayong ginagawang pag-aaral na baka bawiin nyo po yung mga pensyon po ng mga retired officers na kung mapatunayan na sila po ay nag-engage sa mga seditious or anti-government statements. How is this coming along? Kayo ba are you aggressively pursuing this, or babala na lang po muna ito para lang warning, or meron po talaga kayong sasampahan na baka hindi na po nila makuha kanilang mga pensyon? Ito po, ma'am, is under the process po of review as of this time. So, pinag-aaral po namin yan, no? Yung kanina, ma'am, nung sinabi niyo, yung tungkol po sa tiwala ng ating mga kababayan, actually, ma'am, masayang-masaya po kami, no? Meron pong survey na lumabas na nagsasabi po na we are one of the government agencies that is highly trusted by the people, together with TESDA po and another agency. And ito po ay nagpapatunay na meron po tayong silent majority who's really supporting po the AFP. And ito pong support na ito and tiwala na ito, we do not seek to destroy this. Putangin na, saan ba kayo survey? Alam mo, sa totoo lang, Dam, Franz, Cornel, wala na. Mababa na yung tiwala sa inyo ng mga Pilipino eh. Lalo na ngayon, binabanatan ninyo mga retired general. Putya, talagang babagsak ang tiwala. Wala kayo eh. Kayo yung nag-traitor kay former President Duterte. Nayaano ninyo. Wala nang tiwala ng taong bayan sa'yo. Ewan ko saan ba
Nanggaling yung survey na yan? Gusto po natin na ito pong tiwalang ito is the fuel that drives us to perform our mandate to the fullest po. Oo. Actually, Pat, lagi ko sinasabi, ako bilang isang reservist Oo ako nga. naman ng AFP, kaya nakakatulog na mahimbing ang ating bayan dahil sa mga sundalo natin, dahil sa talagang naglilingkod sa atin, di ba? Yeah. Nakain lang magbuwis ng buhay. So, ito naman po yung tanong, yung mga po sundalo natin na buong buhay nila ay binigay nila sa paglilingkod, paano po yung mga retired nga na nangangamba din na baka mabawi yung kanilang pensyon? Sanay po sila talaga sa pagsunod sa duty nila, di ba? Pero does it extend po kapag retirado na sila? Yung protocol po ba? Para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Yes, ma'am. Sabi ko nga po, ito po ay masusing pinag-aaralan and it is all under the bounds of the law. So kung ano po ang napapaloob sa batas, yun po ang tinitignan natin. So kung naman po, under po kasi dito sa pension, no, kung ikaw po ay napatunayan. So meron naman pong due process ang ating batas. And at this point po, nandito nga po kami sa pag-aaral po. O lol, nananakot lang kayo. Tinatakot nyo yung mga retired uniform personnel. Kapag hindi kayo, ang mensahe, ganito lang yung mensahe, Madam Padilla. Pag hindi kayo tumigil sa kakabatikos kay Bongbong Marcos, kung hindi kayo na tumigil sa criticize sa mga kongresista na may kinalaman sa korupsyon, ito yung pambala namin sa iyo. Hanapan namin kayo ng butas, tatanggalan namin kayo ng pensyon. Pero wala ngayong ganun sa batas. Kahit anong pag-aaral nyo po, wala yung ganun sa batas. Retirado na yung mga yan eh. Hindi na active. Considered na sila as a civilian citizen. Kasi yung mga sinasabi mo, court martial, putang ina, para lang yan sa active. Meron nga tayo nakausap kanina, di ba, sa comment section, retired militar. Hindi, putang ina, court martial nyo kami, hindi naman kami na active eh. So, natakot lang kayo. Ang natakot dito sila, itong mga active, dahil nga yung mga generals na mga retirado, ang iingay na, ba't makatakot kayo mahusgahan itong mga animal na mga kurakot? Diyos ko, paggulihin natin. Ito naman yung sagot ni General Poque sa interview po kanina. Pakinggan natin. Yan. Good morning po. Magandang umaga, Attorney Ferdy at Juvie. Magandang umaga sa inyo. Yes. Sa lahat ng nanonood, nakikinig sa inyong programa. Ayan kita nyo naman, retirado na, matikas Ganda pa, ng boses pa lang. boses. Oo, Ulam na. Pwede announcer yan. Oo naman. Yan. Anyway, General, pinag-uusapan nga po namin before you went on the line, yung duplicity nitong administrasyon na pagkatapos nilang manakot through the official spokesperson ng AFP na sinigundahan pa ng isang admiral na tatanggalin yung pensyon ng mga retired officials ng military na kritikal sa pamahalaan ay biglang nag-about face. Wala naman sa parade ground, biglang about face. At sinabi fake news daw. Ano po bang masasabi nyo rito, General Pokis? Yun naman, itong mga spokesperson ng Armed Forces, nagsasalita sila ng sasalita dyan, hindi nila ina-analyze masyadong. So, threat yun eh. Threat yun kami. Opo, definitely implied threat yun. It was not as, it was a non-too subtle threat. Tama po yun. At klarong-klaro naman doon sa public press conference na gano'n nga nangyari. Tapos noon, sinasabi nilang, ayun nga, dapat daw. Binawi. Gano'n. Nag-about face sila. About face. Ayun. General, alam kong malawak ang network nyo among the retired military officials, lalong-lalo na yung mga flag officers. Ano po ang common sentiment o general sentiment ng ating mga retiradong mga opisyal dito sa ginagawa ng ating armed forces ngayon? Ang una sa lahat, hindi lamang itong sa armed forces, ginagawa ng armed forces, kundi itong nangyayaring massive corruption dito sa ating bansa. Opo. Kami mga retirado, mga opisyal man, o mga ordinaryong sundalo, awal, ay iisa ang damdamin namin. Talagang masama itong nangyayari ito sa ating bayan. Okay? Definitely po. Marami man kaming mga, may mga iba itong alliance namin, mga associations, mga organizations, pero pare-pareho
damdamin. Ito ay pinapahiwatig namin kasi hindi lang naman kami ang damdamin ng gano'n. Yung buong bayan, yung mga taong bayan na mismo, nagsasabi, Opo. nagalit. Kaya ito yung aming, ipinapahiwatig din Opo. sa mga kasama natin sa movement namin. General, napabalita na noong September 21 at nakita nga tayo roon sa may gate ng Camp Aguinaldo. Ngunit napabalita po na maaga daw po kayong pumunta roon together with other retired generals at you requested to see the Chief of Staff, si General Romeo Browner, yung inyong katukayo. At obvious naman na hindi po kayo napagbigyan. Tama po ba ito? Ganito, hindi na pagbigyan, nakipag-meeting kami kay General Bronner noong September 20. Opo. Okay? Kasi maraming kumakalat na mga, yun nga, kasama sa fake news yan, disinformation, Yun. Opo, misinformation. ayun. Buti na klaro natin. Fake news, Yung UPI. Tapos, pumunta kami doon para i-clarify. Pakilala sa nila yung movement na ito ng People's Initiative. Kasi ay non-political, non-partisan, non-violent, sa rule of law based ng So, yun nga, pinakilala namin. Tapos, andun lahat ng mga battle staff, lahat ng joint staff, andun, mga generals. Opo. Kasama na meeting na yon. Opo. So, klaro naman. Of course, alam naman natin ang position ng armed forces yan ay yung mandate nila based on the Constitution is to protect the people and the Opo. state. Yun ang protect of the people. Yun yun. Opo. So, sinasabi nila doon, sabi ni General Bonner na nung ipinapahiwatig namin yung common sentiment, hindi lang ng mga mamamayan, kundi mga ordinaryong sundalo mismo. Sinasabi naman niya na hindi sila kipi, hindi sila dini, hindi sila bulat. So, kung nararamdaman ng taong bayan, nararamdaman din. Yun lang. So sinungaling to si Browner pala. Gagawa ng fake news. Hindi sila bulag, hindi sinungaling. Ako napanood ko yun, may interview pa nga ho yun si Pukis sa media. 20 na meron daw isusubmit sila na sulat later para kay Brownie ni Palaka. Pakinggan lang natin, recap lang natin konti, panoorin natin itong panahong ito. Narito ho. Kaming dito ay binubuo ng United People's Initiative. Itong organisasyon na ito ay nabuo na yung mga miyembro nito ay walang political parties, walang mga religion, walang kinikilalang kultura o mga tribo. Sama-sama, regardless kung ano yung affiliation ninyo, ay welcome sa amin. So may mga kabataan, may mga matatanda, gano'n. Okay. Itong organisasyon na ito ay nagkandak ng isang political rally, protest rally doon sa Manaka. Matlong araw, mangatlong gabi na ngayon. Dahil tayo ay nakikisa sa mga tamtamin, hindi lamang yung pagkadismaya, kundi yung matinding galit at puot ng ating mamamayan sa Kongreso at sa Katiban WH, mga TBM, mga COA, kung ano-ano pa dyan. So tayo nakikisa, marami rin tayong kasama dito, hindi lamang yung mga kabataan, kundi yung mga military and other uniform personnel, mga retired personnel, kasi hindi pwede yung mga active service dito. So, ito ngayon, nandito tayo dahil bukas magkaroon kami ng activity dito. Okay? Bakit Camp Aguinaldo mula doon sa Batasan? Dahil dito, bukas, magbibigay kami ng sulat kay General Bronner. Yung mga taong bayan, ito yung gusto kay General Bronner. Pakikiusapan namin siya, you will urge him to support us, mga people, mga taong bayan. Dapat makisi sa amin, sa mga damdamin. Alam naman natin na hindi lamang tayo ang mga apektado dito sa korupsyon na ito, korupsyon. Pati mga sundalo, pati buong Pilipino ay involved dito. So bukas, bibigyan kami ng sulat sa kanya para higayatin namin siya sumama sa atin. Higayatin namin siya na tampanan ang kanyang tungkulin bilang Chief of Staff. Ang Armed Forces of the Philippines ay ang protector of the people. So itidiman namin sa kanya na protektahan niya yung mga mamamayan. Correct. Dito sa ginagawang protesta ngayon. Dapat matuldukan na itong kawalanghyan ng ating mga congressman, mga tao sa gobyerno. Yung mga pagwawalanghya, hindi lang pagwawalanghya, pag napaslangan, kundi pagtataksil sa mga taong bayan. Habang yung mga namamasada dyan, nagtsatsaga sa pabarya-barya, para yung pangkain pang araw-araw sa pamilya. Ito mga congressman, mga anak nila, mga pamilya, kita nyo naman, ba? Nagtatampisaw sa karangyan. Saan galing yung pera niyon? Galing din sa taong bayan. Okay? Saan galing yung pera niyon? Galing sa
Pera na utang ng gobyerno. Sino magbabayad ng mga utang na yun? Tayo rin, mga mamayan din. Ito yung ginagamit nila, ninanakaw nila, ginagamit nila sa pangsarili na kapakanan. Hindi nila ginampanan yung kanilang tungkulin bilang mga manunungkulan sa atin. Kaya, tayo ay, hindi lamang tayo tinapastangan, tayo ay pinagtaksilan ng mga yan. Kaya ito ngayon, ito yung pinapahayag namin. Hindi lamang yung pagkadismaya, kundi yun. Oo, talaga, ng mamamayan. Ito yung gusto nilang tanggalan ng pensyon, nagmamahal sa bayan, anak ng kagwang kang Padilla ka. Oy, ito yung bigyan pa, dagdagan pa ng pensyon. Dahil hindi sayang yung tax ng bayan sa taong ito. Patuloy na ipinaglalaban ang Pilipinas. Ito yung maliwanag dyan eh. Kaso ang problema, ayaw na lumaban itong mga active na mga uniform personnel sa mga kawatan sa gobyerno. Mandato naman ho ninyo yan. Ayan po yung na sinabi ni Romeo Pukis na nagbigay kami ng sulat. Huwag po kayong mag-alala, sir, kasi malapit na po matapos itong mga kahibangan ng mga hinayupak. Lalo na po ito. Inggit na inggit si Baki talaga dito, anak ng kagwang. Muling maitataas po ang pamumuhay, dignidad ng mga Pilipino, dignidad ng kapulisan, dignidad ng mga militar, dignidad nating lahat. Pag si Vice President Inday Sara na maging presidente, dinumog po ng mga negosyante sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Nagiging keynote speaker na naman si Vice President Inday Sara. Ang mga negosyante kay Inday Sara po talaga nagtitiwala. Bakit si Bagag hindi inimbita, anak ng kagwang? Kaya iyak si Budlat ang mata, pinagkakaguluhan pa Ladies and gentlemen, ayan announcing the arrival of the Honorable Sara Z. Duterte, ayan na. Vice President of the Republic of the Philippines. Oh yes! Iyan na si Vice President Inday Sara. Enjoy muna tayo. Kanta ni Androy ang ayan na. Siya'y isang simpleng tao. Ay, yes! Napatunayan. Grabe dinumog ng mga negosyante. Ng marami matanda at kabataan, idolo ng inyong lingkod. Naan natin konti. Hinahangaan kung paano. Grabe Sa kapos at mahihirap. Puri ng tao. Starstruck ang mga negosyante. At ngayong nakita ko na Tingnan mo naman yan. 50 anniversary nila, 50 years anniversary, I think 50 years. Duterte! Inday Sara, here she comes. Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Duterte apelyido. Walang ganyang kay BBM. Mahal, tinatangkilik siya ng Pilipinong masa mismong ako ang patunay at Tamo naman. nang siya'y aking makasama sa buong kapuluan, mas mahalaga sa kanyang sarili. Presidente Inday Sara. Puso niya sumiservisyo sa kapos at mga dukha ang mapabuti ang buong Wala yan, lamang na lamang talaga si Inday. at ang tiwala ng sambayanan ay may lagay sa kanyang palad. Eto na, Inday Sara. Selfie, grupe, pinagkakaguluhan. Inday Sara, here she comes. Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Eto na, Inday Sara, here she comes. Iyan Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Eto na, Inday Sara, here she comes. Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Isang taong may tapang, may pitak sa ating bansa. Isang taong may prinsipyo, may isang salita. Paglipad ng agila, magkaisa tayong lahat. Pagmamahal, suportang tunay ang ating ipangtapat. At tayo ay susuklian, buong pusong paninilbihan. Buong mundo niya ay iikot para sa buong bayan sa... Grabe, no? Nakakakilabot balahibo Mga negosyante yan sa Philippine Chamber, Philippine Commerce Chamber and Industry, tama ba?
PCCI. Ayan. Yan po ay nag-celebrate po sila ng ika-50 years anniversary. Puro po mga negosyante, ang mga malalaking negosyante. Ayan, talagang kita mo yung tiwala nila kay Vice President Inday Sara Duterte. Puta. Malayong-malayo si NGWM. Isang sampal na naman ito sa Marcos admin na si Vice President Inday Sara yung inimbita. Hindi kasi pwede yung mga kurakot dyan, anak ng kagwang. Lalong hindi na pwede yung mga tumatabingi yung panga. Pakinggan natin yung mga ilang linya sa talumpati ni Vice President Inday Sara dyan. O ito mga kabisdak. Good day to everyone. I am truly happy to have received your invitation for me to grace another year with the Philippine Chamber of Commerce and Industry. And I wish I could do more for the business sector. But rest assured that the Office of the Vice President will never stop advocating for good governance, especially for the business community. It is an honor and a privilege to share a message and welcome all of you to the 51st Philippine Business Conference and Expo. 51 years na pala. Philippine Chamber in Commerce and Industry. Tuloy. Congratulations on successfully hosting this event. Thank you for emphasizing the importance of preparedness for the future as we embrace digital transformation. Today we stand at a pivotal moment in our time when technological evolution creates a new environment that changes the way we conduct business, deliver public services, communicate, transfer knowledge, and acquire data. Artificial intelligence, data science, and digital media have significantly influenced and transformed our methods of communication, data collection, and reaching new markets beyond our physical borders. At the outset, they may be unsettling, yet they have proven to be more efficient, accurate, speedy, and effective in providing real-time data as basis for developing products, services, projects, and programs that intuitively address people's needs and interests. Hence, as we embrace the future and its technological changes, it is essential that we highly consider developing and equipping our most important resource, our people. They are at the core of these transformations, navigating the changes and setting new directions attuned to the evolving needs of the times. Your team on digital transformation, unleashing its power to maximize opportunities for the future, is indeed crucial. The advancement of technology is rapidly affecting our operational processes and impacting our decision-making in business, education, research and innovation, health, public administration, food production, manufacturing, aviation, maritime navigation, and aerospace engineering. These facts are strong reminders of how disruptions can change the game and the direction of our future. It is thus essential that we take stock of our people's capabilities today and prepare. We cannot wait for the future to unfold.
while we hold on to strategies and systems that may no longer provide effective, significant future transformations. Digital transformation will be the bridge to the future, paving the way for inclusivity through training, upskilling, deep dive mentoring, and industry exposure to equip our human resources. The new skills and knowledge they acquire will prove useful as they figure into roles that require creative and innovative thinking, problem solving, and leadership. Beyond employment, let us also strive to position our people to become future innovators, thinkers, producers, and entrepreneurs. Let us hone them to be job creators and economic shapers. Grabe no, mahal na mahal talaga si Vice President Inday Sara ng mga negosyante no sa ating bansa. Wala na kasi tayong ibang pag-asa kundi si Inday Sara talaga. Kailangan na suportahan ito ng mga negosyante. Ito yung magbabangon sa ating mga Pilipino. Tuloy na natin konti. Bringing in more dynamism to our economy as we diversify our industry mix and create a balance between producers and importers. Our goal is to maximize the potential of our human and natural resources, leveraging the power of technology and digital transformation to create growth centers that host competitive, homegrown producers, service providers, and exporters. These strategies will be significant economic drivers that will help create local jobs, increase domestic activities, and spur development and progress in domestic and micro economies across the Philippines. Beyond physical development, digital transformation will be our strategic tool for better governance and nation building. It is our tool to facilitate innovation and enhance our capabilities in delivering public services and responding to disaster, crisis, and emergencies. More importantly, it is our weapon against corruption. As we digitize, we automate our processes, make data and all government transactions seamless, borderless, and transparent. And we leave no room for scrupulous backdoor transactions. We take away the power of corrupt leaders to manipulate public funds and capitalize on people's money for their personal interests, greed, and political ambition. Correct. The welfare of the people is our highest priority. Tama. Technology will be our powerful tool to impose checks and balances, monitor paper trails, eliminate arbitrary and politically motivated decision-making, and prevent unconstitutional budget insertions to curry political favor at the expense of the people's money. If technology is a blessing to modern society, then let us use it to protect the people's rights and welfare. Okay. Alam nyo, nababasa ko na ang kapalaran ng mga kurakot pag si Vice President Inday Sara na ang maging Pangulo. Kulong lahat. Si BBM, Martin Romualdez, kung lalayas ng Pilipinas, putang ina. Red notice talaga yan. Wanted. Saldico, Lisa, Sandro, wala. Lahat yan kulong. Maniwala kayo sa akin. Itong korupsyon sa ating bansa, sandamakmak, puta. Under Marcos admin, wala silang kawala dito. Kahit saan sila magtatago, hahanapin sila ni Inday Sara.
Kaya nga pinipilit nila na si Inday Sara masira. Pinipilit nila tinatrabaho ngayon sa ombudsman. Ang problema, kaya ba nilang bulagan ang taong bayan? Mukhang mahirapan si Boying dito. Good luck sa atin. Bisdak Pilipinas! Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.